Ngayon ay their celebration, nasa mission ng Bye Bye the Streets yung para tumulong sa pagprotekta ng ating baybayin. Kasama ang Ministry of Environment, Natural Resources and Energy, LGU Cotabato City at Colite, isinagawa ang taunang Coastal Cleanup Drive dito sa Baywalk, Kalanganan 2, Cotabato City. Kaya naman, tanongin natin sila kung gaano kahalaga ang ganitong mga inisyatiba. Tara! So first and foremost, Earth Day was scheduled on April 22 this year. Earth Day is a commemoration na kumbaga sa sobrang busy natin ngayon sa buhay-buhay natin, from our career to our family and kahit ano pa man, isipin natin na meron tayong Earth Day na tinatawag na kung saan kailangan natin isipin kung saan man tayo nakatira ngayon. Kailangan natin pangalagaan. So makikita naman natin ang effects nito sa kung hindi natin aalagaan ng Earth Day kasi babalik din ito sa atin. And at the same time, on our side, as in Islamic perspective, meron din naman tayong mga Quranic verses regarding sa kailangan natin pangalagaan yung ating mundo or dunya dito. Napakahalaga po sa atin yung paggunita ng Earth Day dahil ito yung pagkakataon na pinapaalala sa atin ang ating mga responsibilidad upang mapangalagaan yung nag-iisang tirahan ng ating mga tao dito sa mundo ito. Dahil pag hindi natin internalize yung sa ayos o pag-aalaga ng kalikasan, magiging problema natin sa kinabukasan. Unang-una, alam naman natin na dito yung bagsakan. Lahat ng tubig galing sa upstream, papunta ng Liliana Bay. So yung chances na dito rin i-end up yung ating mga basura kapag pag-upstream ay napakalaki. So kailangan na mapangalagaan ito, inis natin at maiparating sa mga tao yung kahalagahan ng pagmamamantilan ng kalinisan, hindi lamang dito sa coastal area, kung hindi sa upstream dahil yung yung activities na hindi ka nais na ginagawa natin upstream ay most probably dito nag-end up sa coastal area. So, kailangang ma-deliver yung message na yan. Kaya meron tayong mga event na ganito together with private sector katulad ni Cotabato Light is para magbigay message na pangangalaga natin sa kalikasan is hindi lang sa atin sa government, from our side sa MENRE, together with city government ng Cotabato, kundi kasama din natin kailangan yung private natin na sector or hindi lang ni Colite kundi lahat na ng ibang businesses natin sa Cotabato City sa pangangalaga natin sa kalikasan. Kasi hindi natin kaya kung tayo-tayo lang na sa government side. As an employee of Cotabato Light under Aboitiz, we want to be a role model sa ating mga private sector. We encourage them to stop using yung single-use plastic, which we are now doing sa aming compound. So right now, we eliminate the use of single-use plastic, mga plastic bottles, single-use, mga plastic na utensils. So we encourage na other private sector to start na rin to care about our environment. Actually, may mga ginawa tayong mga surveys, but it's more on, ang focus niya is on solid waste management, kasi yun naman talaga yung pinakamalaking nakaka-apekto sa ating environment. And yung level of awareness naman ng mga tao sa proper solid waste management ay lumabas na mataas. Ang problema is yung level of practice. Kasi kung ikot ka sa mga eskwelahan, sa mga barangay o saan man, itanong natin kung alam nila yung 3 Rs, yung reuse, recycle, yung composting, yung proper solid waste management, mukhang alam naman nila. Pero pag tinanong mo ay nagpa-practice ka ba? Do you segregate your waste sa iyong bahay o sa iyong mga opisina? Medyo mababa yung percentage na nagpa-practice. But again, kailangang mapalapit natin yung gap between the level of awareness and level of practice para mas maging maganda yung epekto sa pagsasayos natin ng kalinisan at of course, yung ating kalikasan. Ang kapya niya na kailangan na malinis yung darpa at magayon sa mga darpa, kita na papagadya na di tanong ikuan sa walang numarisik. Pia kinabun kita ng basura na yawa tanong kar kita no darpa. First, mag-start po tayo sa proper segregation ng ating mga waste. So, mag-start siya sa attitude and sa behavior ng tao. And mindset na rin po ng mga tao natin sa community. Because ang mindset po natin ngayon is kahit saan lang tayo tumatapon ng basura. And that's one of the ina-aim namin na mabago sa ating community, which ginagawa namin sa aming kampanya. Siguro i-strengthen natin yung coordination mechanisms natin para makarating sa kanila yung mensahe na
kailangan natin yung tulong nila. Ito kasi yung parang kulang na mensahe na nakakarating sa tao. Akala nila yung pagmamantinan ng kalinisan at pag-aalaga ng kalikasan ay responsibilidad ng gobyerno lamang. Sa mga activities na ganito, maganda kung mai-publish natin, makita ng iba. Then next time na magkaroon tayo ng mga ganitong activities, baka mas marami ang sumali sa atin, lalo na kung maintindihan nila yung mga mensahe na gusto natin iparating sa kanila. Berarti pintar po kaya nga gitu, tabang ata na mamlinis, di sa kibo kan kung magaga. Okay, malangon tanong, apakala sa basura niya, watano din ta, ada mako mabisita na, talang-talang rin siyempre, kaya makaya gitu. Ang problem sa basura, hindi siya masosolve ng government lamang, hindi lang siya masosolve ng private or businesses lamang. Ang problema sa basura is nagsa-start sa atin, individually. So kung hindi natin makaya sa atin individually, malaking problema kasi kahit ano man ang tutulungan ng government and private sector, mas marami pa rin yung constituents natin. So again, message ko sa lahat, hindi lang sa private, sa government, kundi lahat ng constituents ng Cotabato City. And kahit kung wala tayo sa Cotabato City, kahit saan tayo mapadpad, is yung disiplina natin regarding sa pagtapon natin ng basura. Yun Isa lang po yung linya na gusto kong parating. Kung sama-sama at pagtutulungan tayong lahat, mas marami tayong magagawa. Bagamat ipinagdiriwang ang Earth Day tuwing 22 April, dapat natin itong isabuhay araw-araw. At yan ang mula sa Bye Bye the Streets, hangad namin ang mas bintian, mas malinis at mas napapanatiling kinabukasan para sa lahat. Happy Earth Day!